Okay guys, so nandito ako ngayon sa aking cellphone. So yung gamit kong cellphone ay Android. So sa Android, pwede nating i-download yung ating Google Authenticator sa Play Store. Okay, so hanapin ko lang yung Play Store. Ito yung aking Play Store. Then search ko lang yung Google Authenticator. So Google. Ayan, so Google Authenticator apps. Okay, so i-click ko lang siya. Then yung icon na ito yung pipiliin ko, yung nasa bandang baba. So install. Okay, so itong Google Authenticator na to, sa first time na na-install nyo sa inyong cellphone, magko-prompt po yan ng login sa Gmail. Sa akin kasi meron akong previously na nai-login, kaya ganyan na po lumilitaw. So ito po kasi, ito yung ipang-i-scan natin. Yung first time login natin sa ating new EPO system. Sa unang login kasi natin dun guys, magi-generate po siya ng QR code. Tapos sa QR code, una mo, pag na-open na po itong ating Google Authenticator, i-open nyo po itong plus sign dito sa bandang baba. Ayan, tapos scan QR code. Okay, so lilitaw po ito. Lilitaw po ito. Ito po yung pang-i-scan nyo dun sa browser kung saan nyo in-open yung kung saan nyo nilagin yung account nyo sa ating new EPO system. Pagka na-scan nyo na po yan, ang mangyayari po dyan, pag na-scan nyo na po yan, lilitaw po ito. Ayan, so ito po yung code. Ito na po yung code. Kumbaga nakalink na po yung ating Google Authenticator sa ating new EPO system. So every time na mag-login ka sa new EPO system mo, mag-generate po siya ng code. Ito yung code na gagamitin mo dun sa during login dun sa ating new EPO system. Mamaya makikita po natin yan. So dito naman po sa Google Authenticator, kahit na may option naman po dito na use without an account. So pwede naman na piliin mo tong use without an account, or pwede kang mag-login kung mayroon kang existing na Gmail, yun po yung i-login mo. So yung existing Gmail na nilagin mo dito sa Google Authenticator apps, wala pong kinalaman dun sa email address nung mo na naka-register dun sa ating EPO online account. Ayan, separate po sila. Okay guys, as additional information dito sa ating Google Authenticator, let's say ang question dito, paano kung nawala mo itong cellphone mo, kung saan mo in-scan yung QR code dun sa online mo ng ating EPO online system. So pwede ka dito po sa may bandang parang settings niya, ayan, pwede mo pong transfer account. So mangyayari dito, para to make it sure secure po, mag-backup ka na po. So pwede mo na mong export yung QR code. Ayan, then yung authentication ng ating cellphone. Ayan, tapos pwede mo lang i-backup itong QR code na to, para pagka i-save mo na sa Gmail mo, para just in case na may bago kang cellphone at yung old cellphone mo ay nasira o nawala, pwede mong i-scan itong QR code na to para matransfer yung account mo dun sa bagong download mo na Google Authenticator apps. Kasi nga automatic po kasi yung Google Authenticator apps natin ay nakalink na nga po sa ating new EPO online system. Magi-generate po siya ng code. So kung wala siyang babatuhan ng code, hindi ka po makakalagin doon sa EPO online system mo. Ayan. Okay guys, proceed tayo sa pag-login ng ating EPO online account. So ang gagamitin po nating browser ngayon ay Mozilla Firefox. So open po natin yung ating Mozilla. So yung ating link ng ating EPO ay HTTP, lagyan nyo po ng S. Ayan. So huwag nyo po kakalimutan yung S. Then epo.pnp-csg.org. Ayan, tapos login natin yung ating existing account.
Okay, so login. Okay, so ito po parang may pattern po tayong susundan dito. So please place a dot at the end of the course path. So ito yung pinaka-end natin. So confirm. Okay, so resend lang po natin. Pag sa Mozilla Firefox yung gamit natin. Oops, begin. Ulitin natin. Okay, so end of the path ng car. So confirm. Resend. Okay, ito na po yung code na sinasabi ko kanina doon sa na-generate ng ating Google Authenticator apps. Okay, so since nga ano nga po, yung first time po kasi nito na login mo sa ating IPO online system account, magi-generate ko po ng QR code sa first time na login mo po. Kaso sa akin po kasi naka-login na po ako previously. So for the sake of vlogging, ito po sinusundan ko po ulit yung step. So nangyari po nung scan ko po yung QR code na patch na po, na sync na po sa aking Google Authenticator apps. So automatic po pagka nag-login po ako, sinesend na po yung code dun sa aking Google Authenticator apps. Okay, so i-check ko lang po yung aking Google Authenticator apps. Okay, yung aking Google Authenticator apps na code ay 662451. So login. Ayan, so successfully login na po ako. So ito po yung proof na na-restore na po yung inattempt na hinak po ng ating IPO online system. So may mga problema lang po, may mga nag-i-inform sa akin na may mga nahirapan po silang mag-login. So yan po yung susunod natin na itatackle. Okay guys, proceed tayo sa ating login issues. Sa mga sa mga nahihirapan po mag-login. So ipapakita ko po dito sa video kung ano po yung isang cause na na-encounter ko dito during login dito sa ating bagong system ng IPO. Okay, so pagka-encode mo po ng code dun sa Google Authenticator, ang lumilitaw po diyan pag next mo ganyan. So nag-i-stack up po siya diyan. So paikot-ikot na lang po yung na without successfully login. So pagka inantay mo po ng napakatagal niyan, nang lalabas po diyan ay bad request or URL unreachable po lumalabas. Okay, so bago po tayo mag-proceed dun sa troubleshooting natin kung paano natin i-resolve yung hindi maka-login, yung pinakita ko po sa inyong video kanina na paikot-ikot lang. So discuss muna natin. So saan ba pwedeng mag-login dun sa ating bagong online system? So pwede po tayo mag-login sa desktop, sa laptop at sa ating cellphone. Pero I would suggest guys, pwede much better po mag-login kayo sa ating laptop or kaya desktop. Yung ating cellphone yun na lang po yung gamitin nyo pang download po ng ating Google Authenticator. Kasi mamaya di-discuss natin kung paano i-resolve, kasi dito mas accessible gamitin po yung ating computer kaysa sa ating cellphone. Okay, so yung tatlong yan ang pwede gamitin. Pero kung bihasa naman kayo sa cellphone, mag-install ng mga application kasi sa browser issue po yan yung i-discuss natin mamaya kung paano i-resolve. So okay lang po yun kung bihasa po kayo sa cellphone, mag-install at install po ng ating browser. Okay guys, proceed tayo kung paano natin i-resolve yung ating login issues. So dito sa screen natin makikita nyo mayroon po tayong 4 na browser na pwedeng gamitin. So sa browser issue po kasi yon. So unang-una yung ating Microsoft Edge. Ayan, yung isang ating browser. Mayroon tayong Google Chrome, mayroon tayong Firefox at mayroon tayong Internet Explorer. Okay guys, ganito yung technique na pwede natin gawin. Let's say gumamit ka ng browser na Google Chrome at nag-login ka at ganun po yung nangyari katulad po ng video na pinakita ko sa inyo kanina na paikot-ikot lang. So huwag nyo na pong pilitin na itry nyo po sa ibang browser kasi mayroon tayong 4 na browser na pwedeng pagpilian, na pwedeng pagtryan. So piliin po natin yung mga browser na yan kasi ganun po yung naging issue ko guys. So nagtry ako dun sa isang browser, una nakalogin, so pangalawa hindi na siya makalogin. So gumamit po ulit ako ng another browser. So ayun, nakakapag-successful login naman siya ngayon. So ganoon lang po yung gawin natin na yan ang pag-resolve ng ating issue. If ever man na may concern pa rin tayo, feel free to comment below dito sa ating vlog.